Sandro pa ang tumanggap. Nandoon siya. Tama po ba? At meron ba kayong picture with Sandro? Yung nag-deliver po, meron sila. Yung nag-deliver, may picture kay Sandro? Opo. Kay- Tinanggap niya yung pera? Yung dineliver po nila. Kasi nagpa-picture sila doon sa bahay po. Sandro, Ayan sinasabi nito mga to na may nag-deliver daw ng pera dito sa bahay ni Sandro Marcos, no? And then may picture pa daw. Madali pong gawa ng kwento yan eh. Kahit sino naman po kahit sino po na mga kandidato, siguro may mga picture yan sa mga hindi nila kilalang tao. Diba? Malay ba natin yung tao na yon? Halimbawa ako, may picture ako sa Pangulo, nag-selfie kami ng Pangulo. Pwede kong akusahan yung Pangulo na, example lang po ito pwede kong akusahan yung Pangulo. May picture nga kami ako yung nag-deliver dun sa bahay niya kasi may picture kami Madali lang pong gumawa ng kwento. Diba? Kasi kung pera po yung usapan, lalo na't libo-libong pera yan, milyon-milyon, bilyon-bilyon, abay, kailangan mo ng matinding security dyan. Dapat papasok ka, magdi-deliver ka sa bahay, dapat wala silang dalang cellphone. Pero yung pinag-uusapan dito, nakaw yung pinag-uusapan kung totoo yung sinasabi mo nakaw po yung pinag-uusapan. Diba? Dapat yung cellphone, walang dala, pera lang ipapasok. Para hindi maka-picture-picture, ganun po yan. Kung ako isang magnanakaw na kandida na politiko, magpapadeliver ako ng pera sa bahay, ang gagawin ko po niyan, kailangan marami po akong tauhan dyan. Kailangan yung magdi-deliver ng pera sa bahay ko, tingnan yung mga katawan nila, baka mamaya may mga devices na nakakabit dyan, may mga cellphone silang dala, check mo yan. Kailangan wala silang maipasok sa loob ng bahay. Ganun yon para wala silang ebidensya. Diba? Papayag ba naman si Sandro kung talagang totoo yung sinasabi mo? Papayag ba naman si Sandro na na-deliver niya yung pera sa bahay tapos makikipag-selfie pa sa'yo? Ha? Tanga-tanga ka. Puro kayo maritesan lang dyan Diba? O imagine niyo po yan libo-libong pera, milyon-milyon, nakaw. Dineliver mo sa bahay na yon. Nung na-deliver mo kay Sandro, makikipag-picture ka pa kay Sandro, papayag po ba si Sandro niyan? Sige, i-analyze niyo po yung sitwasyon. Diba? Ang layo. So, maliwanag po dito na itong taong ito na ini-interview nitong bangag na kulangot na to, no? Ay kasinungalingan po. Wala pong katotohanan yan. Diba? Subukan nyo lang po i-analyze Ang milyon-milyon yung pera na dineliver mo na nakawin ko tapos makikipag-picturean pa ako sa nag-deliver. Ang ilan mo. Ay, naku po. Ayun sa hindi pa po nakakapag-like, share, subscribe, o kalimbangin nyo na po yung bell button natin dyan. Joseph Jojo Neri, shoutout po and share this video mga pre, may TikTok, Facebook tayo dyan. So tuloy po tayo dito sa topic natin mga pre, ito pa rin, 18X Martis pa rin. Tuloy po natin ito mga pre. Partisipasyon ko sir, isang beses lang ako naka-concert. Ang ina, mukha pa lang mukhang kapit patalim na no? sa iba na Actually sir, dalawa kami noon nagpunta Ay, shoutout rin Kaninga TV kay Eva, 83, kay Tyron, Makabidang, at syempre sa lahat na nandito, shoutout po doon sa sa baba ng Shangri-La sa lower ito lower 3. Ito pagmasdan nyo po sila habang ini-interview. Lakihan natin kaunti. Okay. Pagmasdan nyo po, mukhang kinakabahan po sila habang nagsasalita. Kami nagbuhat noon, lipat sa sakyan namin. Tapos inakyat namin doon sa 56 sa Hiningal si Angkol. Inabahan. Horizon. Saka may mga iba pa kaming mga kasamahan sir. Ito na. Ito. Tulad nila pero isang beses lang to. sa akin sir, isang beses lang sir. Sa akin din sir. Yun Isang lang beses yung lang. isang beses. So after nyo matid, alis na kayo. Yes sir. So wala namang pag pinag-deliveran, kinuha ni Saldi ko yung kalahati, tapos, ito, dalhin nyo na sa iba. Walang ganon. Alam po natin na si Saldi ko magnanakaw. Alam po natin yan. Ubod ng kurap yung tao na yan. Pero kasi parang ang pagnanakaw ni Saldi ko, sinasakyan na lang nila para idamay si Saldi ko at idamay si PBBM. Ganun po yung purpose nila. Diba? Wala ganun sir. Siguro nung pagkatapos Huwag kang manginginig.
Hindi ka naman siguro tinutukan ng kutsilyo dyan sa gilid, ano? Wala naman siguro. Huwag ka manginginig. Ay, nangyari sa'yo. Dating marin ka, tapos parang kang bakla. Ay, sus, Mariusip. O, tuloy natin. Tapos nung ibang araw, yun na, deliver na yata kung saan yung ipa-deliver po. Tapos nung isang araw, nakarang araw, dineliver na po yung i-deliver kung saan i-deliver po. Ang inang labo. Ang labo! Di ko maintindihan. Meron pa po ba dito na naalala na pinag-deliveran ninyo na kayo mismo personal? Ang ina, isang bayaran na banat ba, oh? Mukha pa lang, mukha ng itlog ni Digong, oh. Mukha ni Banat ba, mukhang itlog ni Digong, oh. Alang hiya yan. Oh. Laging nagsasabi, mga bayaran kayo, hoy! Bago ka magturo sa iba, tingnan niyo muna yung grupo niyo. Bakit? Hindi ba kayo bayad? Tangina nito, upal. Nakita ninyo o alam ninyo na ito ay sa particular na tao na ito? Meron po ba kayo na Tangina, bobo mag-interview. Ba't kasi pinagtsatsagaan to ng mga Duterte itong mga taong ito? Dapat nag-i-interview dito yung mga professional ba, hindi yung mga mukhang ulangot lang sa gilid-gilid. No? alala? Sige. Sir, ako sir, nag-deliver po ako sa Galingan mo ha kayo, magtagay pa kayo mamaya. Oh. Ayun, magtagay pa kayo ng tuba. Sige, halata naman eh. residence ni former Senator Trillanes. Sa bahay niya? Correct, sir. Okay. Maleta o envelope? Dalawang envelope. Hindi mo binibilang yung laman nun? Sir, ang concern talaga kung sino nagbibilang dyan, sir, ay yung mga AE. Hindi, ako talaga nagbibilang, huwag kang mag-alala. Nung time na yun, ako nagbibilang. Alam mo ba, saan napunta yung sobre na yun? Binulos ako. Kasi kami, sir, driver bodyguard lang. So, ang concern lang namin, magmaneho, ang pagbibilang ng pera, yung mga AE. So, nung diniliver mo sa kay Trillanes, siya ba ang tumanggap? Tao niya ba? Sir, yung pagdating na namin doon sa bahay nila, si Mark Tiksay na po yung pumunta doon sa loob ng bahay. Paano mo nalaman ng bahay ni Trillanes yun? Ano kayo isasagot nito? Sir, 2 beses po ako nagpunta doon. At saka yung bodyguard, Tanga-tanga talaga, no? Ang tanong, paano mo nalaman? Kahit pa 2 beses ka magpunta, kung hindi mo naman alam kung paano mo nalaman yung bahay, anong address, sinong nagbigay sa'yo, wala hindi klaro yung sinabi niya eh. Porkit ba 2 beses ka na nagpunta doon, alam mo na. Ako nga, kina Tekram, 3, 4 na siguro akong beses nagpunta doon. Nagkaligaw-ligaw pa ako. Explain mo nang maayos, paano mo nalaman yung address, sinong nagbigay? Ganun ba? bodyguard niya ay nadoon kapats ko din. Okay. At Ang damay pa ng bodyguard, oh. Yari. Yung bodyguard na nanahimik. Mas paniniwalaan ko yan kung may video at nag-selfie kung saan sila nag-deliver. Lalo pa sila talo pa sila ng Shopee at Lazada. Pag na-deliver na, may evidence na na-deliver na tama. Ito kasi kwentong pangkanto na lang eh. Kaya nga pinangalanan sila ngayong 18 Marites. saka, isa pa sir, dagdag ko pa. Nung panahon na nagdadrive pa ako kay Joey De Guzman, 2 beses ko din na sinundo doon sa may DBA, Dasma Village, Makati, si former Senator Sonny Trillanes. Kasi ayaw niya magpakilala, sir. So hindi ko alam kung bakit ayaw niya magpakilala. So sinundo ko doon sa may gate ng Pasay Road. May nabanggit kang Joey De Guzman. Sino ba ito? Ito ba yung media personality? Media sa sir, siya yung pinag-drive namin. 2 po kami dati. Nagkapalitan. Nagtataka ako sa mga to kasi pag sila po ay tinatanong ni Banat Bay, okay naman yung mga sagot nilang iba eh. Diba? Pero, pag media po yung nagtatanong o kapag pinapatawag sila ng dati pinatawag sila ng kamera, no? Hindi po, nauutal-utal po sila at nagpapasahan po ng mic.
Ngayon, mukhang kampante sila kaunti, pero may kaba pa rin. Medyo kampante sila kaunti, kasi bago magsimula yan, Stoy, alam nyo na yung gagawin nyo, ha? Huminga lang kayo ng malalim. Tapos, huwag kayong kabahan, relax lang. O, ako bahala sa inyo, papaldo kayo mamaya, ha? O, mamaya, ikaw, may hilig kang tumagay. O, tatagay ka mamaya, ha? O, relax ka lang, di ba? Relax ka lang. Huwag kang kabahan, di ba? Isipin mo na lang na parang naglalaro lang kayo dito. Oh, ganun. Ako, tuloy natin to. Sige, Mike, sir. Bali ako yung nandun una, sir, 2024, andun ako. Si Joey De Guzman. Yes po. Nung nalipat ako sa team ni Ma'am, Angina mo, nagmukha ng tao, ah. Nagmukha ng tao, ah. Wait lang, mute ko muna to kasi lumalabas sa ano eh. Lumalabas po sa ating screen. Aha. Alright, yan. Ayun. O, diba? ni Madam, ni Maylin Arco, Taptaber doon na pumalit sa akin. Ganun pa rin yung aktibidad namin, sir. Activity ng saan ihatid yung pera. Pero tandaan po natin, si Sara Duterte nadulas. Sabi ni Sara, simula nung pagpasok nila bilang president ni PBBM sa 2022 at siya naman vice, alam na daw ni Sara matagal na may ganyan daw na issue na nagde-deliver nga ng pera. No? Oh, so kung iisipin natin, panahon nga ni Digong. Tapos nagsalita naman po itong si Remulla, mga pre, sabi niya may isang larawan doon na na-identified nila na panahon pa daw ni Digong yun nangyari. Oh. So, itong si Sara, yung pagkadulas ni Sara Duterte at yung sinabi ni Remulla, tumutugma po. Bobo din kasi si Sara, di nag-iisip eh. Di ba? Hindi niya alam yung mga pinagsasabi niya, booking tuloy. Kaya itong mga sinasabi nitong mga pre, ano na lang yan? Pandilin lang na lang po yan sa taong bayan. Siyempre, gagalingan nilang magsalita. Paldo eh. Oh. Pero, di ba, tama ba? Kung ito ba yung sa media, ito si Joey De Guzman, tama ba? Yes po. May mga kasama pa yan sila, sir. Hindi ko lang muna pagkitin kasi nasa... Banggitin mo na. Babanggitin mo na rin naman sa panghuli eh. Banggitin mo na o baka naghahanap ka pa ng idadamay nyo. Private individual, wala din po sa PDAP. Okay. Yun po ang reason bakit hindi namin sinama. Yung isang halimbawa lang yan, sir, si... Joey De Guzman. Derosia X788. Tama po ba? AX. Shoutout po. Joey De Guzman po. Pero siya, nakakatanggap din. Possible, sir. Meron pa, sir. Ako po, sir, kay dating Senator Sino naman daw nagsasalita? Sige nga, sir. Pakita ka nga, sir. Sir, gusto kitang makita, sir. Asan ba yan si sir dyan? Sino ba yung nagsasalita dyan? Pakita ka mo ka. Yanis, nakapag-deliver din po ako doon ng 2 beses. Ay, ko pala, sir. Ay, Hans Mariusip, sir. Oo, sige, galingan mo, sir. Galingan mo. Sa residence niya. Folder o maleta? Yung una po namin dineliver doon, sir, ay paper bag. Oo. Tapos, kasama ko po noon si Paul Estrada, yung iipo ni Kong Saldi. Yung pangalawa po, 6 na malita yon, kasama ko na po si Mark Tiksay. Yung EA din po yan ni boss. Kaya kung ano man po yung inaano niya sa TV, todo deny po, imposible naman siguro. Ano nararamdaman yun? Hindi ka pa sure. Imposible naman siguro. Dapat, ang sinabi mo doon, ang inaano niya sa TV, nakita ko yon, imposible po, hindi po totoo yun. Nagdi-deny siya doon, sinungaling po siya, dapat direct. Para hindi ka pa sure sa sinasabi mo, imposible naman siguro. Bye, naku po. Nung siyang unang-unang pumiyok at nagalit. Kaya nga at po, sir, dinimanda naiinis kami, lahat. sir, eh. Ha? Kaya nga po, sir, naiinis kami. Naiinis, nagagalit ka rin po kasi totoo yung sinasabi mo eh. Tapos, pinapasinungalingan niya. Hindi naman halata na nainis ka at galit ka. Si Sir. May kanina si sir may gustong sabihin. Sige. Wala. Yung tanong ni Banat Bay, wala talagang kwenta. Diba? Parang pang ano lang,
pang grade 1 lang ng mga tanong. Oh. Sir, experience ko rin po kay former Senator Trillanes. Itong 2025 po, nagdala kami ni Mark Tiksay doon sa bahay niya dyan sa may Antipolo. Isang expandable paper bag po. So, regular din po pala itong pagdi-deliver kay Trillanes kasi si Sir 2 beses, si Sir 2 beses. So, talagang matindi talaga kasinungalingan din. Isa pa to, parang may sipon palagi yung matas yung oh, ito, mga DDS to, mga kupal na DDS na mga palamunin ng kanilang amo. Okay? Kaya po ganyan sila ngayon kasi pera ng taong bayan na pupunta po sa mga hinayupak at mga kulangot ng paslupang kutong lupang mga to. Oh, di ba? Tapos ngayon, nag-interview sila dyan. Oh, akala mo para sa bayan yung mga ginagawa nila. Katarantaduhan yan. Wala pong para sa bayan na mga, pag sinabing Duterte, pag sinabing DDS vloggers, hindi po para sa bayan yung kanilang pinaglalaban, kundi para po sa kanilang mga bulsa. Oh, di ba? Para po sa bulsa nila, yung kanilang pinaglalaban dyan. Yung sasabihin nila na mahal ko ang Pilipinas. Katarantaduhan. Diba? Wala pong ganon. Oh, fake po yun. Oh, pakinggan natin yung sasabihin ng kuto na to. Tingin mo magkano yung isang ganun? Paper bag? Depende po, boss pagka medium, maabot ng mga Anong laman nun sir yung paper bag? Ano yan? 5 to 10 m. 5 to 10 5 to 10 talaga? Ano kalaki yung paper bag? Malaki, hindi yung maliit. Oo. Makapal Sa na paper bag dyan. Malaking paper bag. Ang sarap ng buhay ni Trillanes. Minsan nga, sir, napupunit pa eh. Naka? Minsan nga po napupunit pa. Sa paper bag. Napupunit pa sa bigat. Aba, malupit. So, ayan yung video, no? At ang sarap daw po ng buhay ni Trillanes. Pero kung titingnan po natin, mas masarap yung buhay nila. Bakit? Hindi naman nagtatrabaho itong mga putang inan to eh. Oh, pera mo, nanonood ka sa akin ngayon, mga tax ninyo, napupunta lang dito sa hayop na to. Pinambabayad. Tandaan po natin ha. Oh, meron pong umamin dyan sa kamera. Yun po yung legit na investigasyon, hindi po ito mga ganito kung saan-saan lang nag-i-interview. Oh, sa kamera may 2 umamin dyan na nakakatanggap sila ng puting sobre galing sa opisina ni Inday Sayad, Buang Dutae. Oh, nakakatanggap sila doon. Na magkano yung laman? Take 25,000. O monthly po yan ha. Sila po'y umamin. Oo. Umamin po sila at sabi nila, eto po yung natatanggap namin. Yung isa, umamin, diretsahan na. Yung isa, alanganin pa, natatakot. Oh. So yun yung, dun po tayo maniniwala sa totoong investigasyon. Hindi po dito na kung saan-saan lang, diba? O hindi nyo alam na kayo mga 18 ex-marites, ha? Hindi nyo alam na yung sarili ninyo pinapahamak ninyo. Ha? Halimbawa, bayaran kayo, 5 million bawat isa, 10 million bawat isa, magsalita lang kayo. Kulang pa yan pag tinagtad kayo ng kaso. Oh, pag tinagtad kayo ng kaso, talagang mayayari kayo dyan. Oh, ang ending yan, magtatagulang din kayo. Tandaan nyo yan. Oh, baka yung iba sa inyo, pag, halimbawa, babaliktad kayo. Kakampi na kayo sa inakusahan nyo ngayon. Halimbawa, kakampi kayo kay Trillanes. Oh, yung mga humahawak sa inyo, sigurado yan, ililibing kayo ng buhay. Papapatay kayo. Ganun lang yun. Oh. Eh, wala na kayong choice. Katapusan na ng pagkatao nyo, mga pangit kayo. Di ba? So kayo mga pre, anong reaction dito? And comment down below para naman mabasa natin yung inyong kanya-kanyang reaksyon at opinion. Ayan. Siyempre, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe para naman po mag-updated kayo sa mga uploads natin. Ayan, next topic po tayo mga pre.